Napadpad ang lahat sa ibang mundo. Ang lahat ay naging mga hayop sa panibagong mundong ito. May mga naging mabangis na tigre na naghahasik ng lagim sa kabundukan. May mga naging higanteng halimaw na kayang lamunin ang langit at lupa. Pero ikaw naging isang hamak at pinakamahinang gagamba. Mabuti na lang, pagdating mo rito, binigyan ang lahat ng kakayahang mag-evolve sa pamamagitan ng pagpatay. At makakuha ng evolution points sa bawat pagpaslang. Para patuloy na palakasin ang iba't ibang kakayahan. Mabilis na lumipas ang oras hanggang sa sumapit ang hating gabi. Kung may titingin sa bangin na ito, siguradong makikita nila ang dambuhalang mga sapot na nakabalot sa bawat sulok ng bangin. Habang ikaw naman ay nagpapahinga sa isang tabi. Kaso, bigla na lang. Nagising ka sa sunod-sunod na pagyanig. Nang tingnan mo kung saan galing ang pag-uga, isang mantis na kasing laki ng palad. Ang nahuli sa ginawa mong sapot, at nagpupumiglas ng husto. At hindi lang ang mantis na iyon. Marami ring ibang insekto ang nabitag. Mabilis na gumalaw ang mga paa mo sa ibabaw ng sapot, palapit sa nagpupumiglas mong biktima. Pagkalipas ng ilang sandali, ibinuka mo ang iyong bibig. At kinagat ang mantis na wala ng kawala. TSSSHHKK. Kasabay ng malutong na tunog na iyon. Naglabas ng lason ang iyong mga pangil. Ibinaon mo ang kamandag sa buong katawan ng mantis. Lahat ng ito'y likas na sa iyong bagong katawan. Hindi mo na kailangang pag-aralan pa. Napatay mo na ang isang level 2 na mantis. Dagdag 2 evolution points. Mula sa biglaang abisong iyon ng sistema. Napansin mong nalagutan na ng hininga ang mantis. Basta't mapatay ang biktima, makakakuha na ng evolution points, di ba? Bulong mo sa iyong sarili. Kaya hindi ka na nagdalawang isip pa. Ang mas mahalaga ngayon, ay mapuno ang kumakalam mong sikmura. Krok. Sunod-sunod na malutong nakagat ang umalingaw-ngaw. Tinanggal na ang ulo, at ang halos buong katawan ng mantis na ito, ay tuluyan ng pumasok sa tiyan mo. Kinakain mo ang mantis. Experience, plus 2. Kinakain mo ang mantis. Experience, plus 2. Sa sunod-sunod na mga system prompt, nakita mo rin sa iyong status bar, na mayroong isang linya, na patuloy sa pagtaas, hanggang sa pagsapit ng isang sandali, ding, puno na ang iyong experience. Nag-level up ka na. Pagkasabi nito, naramdaman mo ang pagdaloy ng mainit na enerhiya sa buong katawan mo. Boom! Kasabay ng isang nakakabinging ugong. Nagsimulang manginig ang buo mong katawan. Habang patuloy itong lumalaki, naging mas malaki ng isang sukat ang iyong katawan. Ang mas nakakamangha pa, ang 8 mong itim na binti na parang mga patalim, ay mas lalo pang tumalas. At ito, ang ebolusyong eksklusibo lang para sa mga manlalaro. Pero, dahil masyado kang mahina noong umpisa, kaya sa unang pag-level up mo, ay ganito kalaki agad ang naging pagbabago. Kung sa ibang hayop ito nangyari, halimbawa, sa tigre, o leon, malamang ay hindi man lang makikita ang pagbabago. At dito, lumalabas ang pagiging patas ng larong ito. Ang mga hayop o halamang likas ng malakas, ay tiyak na mahihirapang mag-evolve. Dahil ang kinakailangan nilang experience, ay nadodoble. Samantalang ang mga hayop at halamang likas na mahina, ay mas madaling mag-evolve sa mga unang stage. Kailangan lang nilang makahuli ng 1 o 2 biktima. Makukumpleto na ang paunang ebolusyon. Pero, ebolusyon ito, hindi pag-angat ng antas. Ang ebolusyon, ay isa lamang karagdagang pagpapalakas sa kakayahan ng mismong uri mo. Gayunpaman, ang bawat uri ay mayroong sariling hangganan. Tulad ng isang gagamba, kahit gaano pa ito kalakas, hinding-hindi nito kayang higaitan ng isang tigre. Kaya naman, sa pagkakataong ito, ang silbi ng evolution points, ay masisilayan na, kung mayroon kang sapat na evolution points. Kayang-kaya mong lampasan ang hangganan ng iyong uri, at magbubukas ito ng mga bagong posibilidad sa iyong ebolusyon. Pero huwag kang magmadali ngayon. Hindi mo pa naabot ang sukdulan ng pagiging gagamba. Hindi mo pa kailangang pumili agad ng direksyon para lumakas. Pag-adjust ka muna ng ilang sandali. Dahan-daang lumipas ang oras. Sa isang iglap, lumipas na ang ilang araw. At sa mga araw na iyon, naging porsigido ka sa pangangaso. At sa pagkain, kumakain ka ngayon ng kuneho. Dagdag 10 experience points. Kumakain ka ngayon ng kuneho. Dagdag 10 experience points. Nakapatay ka na ng isang level 5 na kuneho. Dagdag 5 evolution points.
Sa gitna ng sunod-sunod na abiso ng sistema, isang itim na gagamba na mas malaki pa ng kaunti sa kamao. Ang mabilis na ikinikilos ang 8 itim nitong mga binti, sa ibabaw ng bangkay ng isang kulay abong kuneho. Nagsimula na itong kumain, at kasabay ng kulay abong kuneho na ito, unti-unting nauubos ang bangkay nito. Sa iyong stats panel, ay may lumabas na napakaraming teksto. Kasabay nito, isang mainit na enerhiya, ang biglang damaloy sa iyong buong katawan. Ito ay evolusyon. Ngayon, nag-e-evolve ka na patungo sa level 5. At sa sandaling ito, patuloy ring tumataas ang iyong mga stats. Na-detect na naabot mo na ang limitasyon ng iyong species. Naabot na ang mga kondisyon para mag-evolve ang species mo. Maaari ka nang mag-evolve bilang isang maliit na gagamba. Mangyaring pumili ng iyong advancement path. Gawing matatalim na patalim ang iyong mga binti, na parang mga karit, para hiwain ang mga kalaban ng side spider. Nakapokus sa matinding lason ang venomous spider. Nakapokus sa sapot, aasa sa paggawa ng web para mag-abang ng biktima ang hunting spider. Nakapokus sa pagpapalakas ng isip. Aakit ng mga kalaban palapit sa iyo ang ghost face spider. Isang paalala tungkol sa advancement path. Hindi ito makakaapekto sa mga susunod mong upgrades. Kahit napiliin mo ang side spider, pwede mo pa ring palakasin ang iyong lason. Kaya lang, ang pipiliin mong path ay magbibigay ng mga eksklusibong abilidad para sa napiling gagamba. Hindi na ito kakailanganin pa ng matinding training. Side spider, hindi ka na nag-atubili. Side spider, hindi lang nito palalakasin ng husto ang attack power mo. Mas pabibilisin din nito ang iyong agility. Siyempre, 8 ang binti mong lalakas. Kapag lumakas ang 8 binti mo, natural na mas bibilis kang tumakbo. Sa mga labanan, o patayan man, siguradong may makakaharap kang hindi mo kayang talunin. Hindi mo iisipin na porket may God level ability kang tulad ng God level web spinning, ay wala nang makakatalo sa iyo. Mangyaring siguruhin na ligtas ang iyong paligid. Mayroon kang 10 minuto para mag-evolve. Pagkasabi nito, naramdaman mo na ang matinding init na bumabalot sa buong katawan mo. Aba, matindi. Pagsisimula na ba agad ito? Maling akala, agad-agad ka ring nagsimulang maglabas ng sapot, at naghabi ng sarili mong lambat. Siya ngayon, sa isang sulok ng lambak, sa tulong ng kanyang sapot, ay mabilis na nakabuo ng sarili niyang koken. Kasing puti ng niebe, na bumalat sa buong katawan niya. At sa sumunod na sandali, boom! Sa gitna ng biglaang pag-ugong na iyon, isang enerhiyang parang umaagos na ilog, ang umapaw na parang baha mula sa kaibuturan ng katawan niya. At kasabay nito, ay ang matinding sakit na hindi mo kayang isipin, na tuluyang lumunod sa buo niyang pagkatao. Unti-unting naglaho ang kanyang kamalayan, at ang tanging naiwan sa iyo ay walang katapusang kadiliman. Dahan-daang lumipas ang oras. Sa isang iglap, 10 minuto na ang dumaan. At sa pagkakataong ito, kung titingin ka sa isang sulok ng lambak, siguradong makikita mo ang isang malaking puting koken na kasing laki ng bola. Natahimik na nakahimlay roon. Kaso nga lang, hindi ito purong puti. May bahid ito ng kulay dugo, na tila ba kinulayan ng sariwang dugo. Ngunit ng oras na iyon, isang bigla at nakakakilabot na etenggal ang umalingaw-ngaw mula sa loob ng malaking koken. Agad na sumunod dito ang sunod-sunod at malulutong na tunog ng pagkabiyak. Nawasak at nagkapira-piraso ang buong koken. At mula sa loob nito, lumabas ang isang napakalaking gagamba. Ang gagambang ito ay parang gawa sa itim na jade, at may mga kulay ubing marka. Ang malalaki nitong panga ay napakatutulis at matatalim, sadyang nakakapanghilakbot. Pero, ang totoong nakakatakot ay ang pinakaunang mga binti ng gagambang ito na parang matatalim na patalim. Oo, mga matatalim na patalim. Talagang parang mga patalim nga. Kumikinang ng may nakapangingilabot na itim na liwanag. Malamig at nakakatakot, nakakapanginig ng kalamnan. Kanina lang, ang 2 binting ito na parang patalim. Ang madaling humiwa sa iyong sapot. Pero aaminin ko, medyo namangha ka rin. Mga karit ba ito? Habang mahinang bumubulong, ikinakawag mo rin ang 2 mahaba, mahigit 20 sentimetrong itim na mga binti. Hindi tulad kanina na puno ng matutulis na tinik. Ngayon, ang 2 harapang galami niya ay mukhang napakakinis. At bukod pa rito, kakikitaan ito ng talem.
gaya ng pangalan ng bago niyang lahi. Gagambang Karit, mababang antas na halimaw, na nabubuhay sa mundong ito. Isang nakakatakot at mabagsik na maliit na gagamba. Magaling umatake, gamit ang mga galami bilang sandata, na parang mga karit, na kayang humiwa ng mga kalaban. At ang natatangi nitong kakayahan, ang paghataw ng mga galami na parang karit, na lumilikha ng tunog na parang pinupunit ang hangin, habang tahimik na nakatingin sa mapusyaw na asul na mga salita sa harapan. Bahagya ka ring natigilan, mababang antas na halimaw, ha? Siguro ganito sa mundong ito. Ang pag-uuri nila sa mga nag-mutate na mababangis na hayop, ano? Sa itaas ng mababang antas, baka nandoon ang gitnang antas. At sa itaas ng gitnang antas, ay malamang ang mataas na antas. Kaya lang, hindi ko alam kung ano ang dati. Yung isa na nagsabing, sa simula pa lang ay may 30 lakas, at 40 tibay na higanteng sawa. Anong klaseng magic beast kaya yon? Malamang nasa low tier din siya, di ba? Sa bagay, sa ngayon, ang stats mo sa panel ay parang hindi na masyadong nalalayo sa kanya. Lahi, maliit na gagamba, gagambang karit, 4 na katangian, lakas, 10, bilis, 20, tibay, 16, isip, 12, ang normal na tao ay may 10 sa bawat katangian. Mga kakayahan, maladyos na pagsapot, kayang maglabas ng mga hibla ng sapot, hiwa ng karit, isang paghiwa na parang gumagamit ng karit, na kayang palakasin ng husto ang pinsala ng bawat atake. Habang tahimik mong pinagmamasdan ito, hindi mo rin maiwasang matuwa, pero tila may bigla kang naisip, kaya napailing ka na lang. Hindi pwedeng maging mayabang. Habang lumalakas ako, sigurado akong lumalakas din siya. Pagkaraan ng ilang saglit, ibinaling mo rin ang iyong tingin sa region chat na nasa gilid lang. Nag-scroll ka sa bawat mensaheng dumadaan. Sinubukan niyang hanapin ang mensahe tungkol sa higanteng iyon. At hindi nagtagal, tulad nga ng inaasahan mo. Nahanap niya rin ito. Ang kumag na to, ay paniguradong mahilig magpasikat. Matapos niyang malaman na napakalakas niya agad sa simula. Tuwang-tuwa pa siyang nagyayabang ng kung ano-ano. Haha, nakapatay na naman ako ng napakalaking baboy ramo. Lintek, inabot ng 7 araw. Sa wakas, naka-level up din ng isa. Ang lakas ko ngayon ay 32 na. Ang pangangatawan ko naman ay 42 na. Aba, bakit ba ang kunat ng depensa ko? Kinagat na ako ng lobo, hindi man lang ako natablen. Habang tinitingnan ang sunod-sunod na mga pagyayabang na ito, hindi mo mapigil ang mapangiwi. Isang alpha na lobo, hindi man lang makabasag ng depensa. Diyos lang ang nakakaalam kung gaano kakunat ang depensang yun. Pero, buti na lang, marami-rami ka ring nakuhang mahalagang impormasyon. 7 araw para tumaas ng isang level, ha? Tama nga ang hinala ko. Habang mas malakas ang isang nilalang, mas malaki rin ang experience na kailangan para mag-level up. At saka, kapag tumataas siya ng isang level, ang lakas at pangangatawan niya ay nadadagdagan ng 2 puntos. Samantalang ako dati, parang nasa 1 puntos lang ang nadagdag. Minsan nga, kalahating puntos lang. Sa bawat mahinang bulong, patuloy mong pinag-aayos ang mga detalye. Kaso nga lang, sakto namang, may nakita ka na naman sa regional chat, na isa pang napakahalagang impormasyon. Pucha, napansin nyo ba? Pwede palang mapataas ang mga stats natin sa pamamagitan ng pag-eehersisyo. Kanina pa ako nagsisit up dito, at nadagdagan ng 1 puntos ang lakas ko. Aba matindi talaga ito. Pagkabasa mo sa natuklasan ng player na ito na may profile picture na malaking oso. Natulala ka na lang ng paulit-ulit. Ang larong ito, totoong-totoo, kaya palang mapataas sa pamamagitan ng pag-eehersisyo. Ang 4 na pangunahing stats. Kung iisipin ng ganyan, hindi ka pwedeng umasa lang sa level para masabing malakas ang isang nilalang. Tsaka, may isa pa, sa patuloy na pag-oobserba, at base na rin sa mga pahiwatig ng stat panel. May napansin ka ring isang pattern. Iyon ay, yung mga nilalang na hindi man lang umabot sa lower tier na halimaw. Kahit na mag-level up sila, yung strength, agility, at speed nila, ay nadadagdagan lang ng 1 puntos. O kaya 0.5 o 0.6 lang ang dagdag. Pero sa mga lower tier na nilalang, tulad nung higanteng sawa, at nung pro player na lobong yun, ang kanilang strength, agility,
at Constitution, ay tumataas ng higit sa 1 puntos. Magaling ang higanteng sawa sa defense at strength. Kaya ang dagdag sa strength at defense nito, ay talagang kapansin-pansin. Parehong 2 puntos. Pagdating naman sa agility, 1 puntos lang. O baka nga wala pa sa 1 puntos. At yung lobo naman na sikat sa bilis. 2 puntos ang nadadagdag sa agility niya. Habang yung iba ay tigi 1 puntos na lang. O wala pa sa 1 puntos. At ito, siguro ang bentahe ng kani-kanilang lahi. Bilang mga lower tier na halimaw. Natural lang na mas mataas ang stats growth nila kaysa sa mga ordinaryong hayop. Syempre, kasama ka na rin dun. Kung tama ang hinala ko, ang dagdag sa agility niya ngayon ay dapat 2 puntos. Ibig sabihin nito, sa bawat beses na mag-level up siya, madaragdagan ng 2 puntos ang kanyang liksi. Dahil dito, lalo pa siyang magiging mabilis at maliksi. Lihim siyang napangiti, sabik na sabik ka rin siguro. Pero, sa ngayon, kailangan muna niyang masanay sa bago niyang katawan. Biglang humagibis ang hangin. Sabay-sabay na gumalaw ang 6 niyang paa. Nakakatakot ang naging bilis mo. Mula sa malayo, ang tanging makikita lang, ay isang itim na aninong mabilis na dumaan. Ni hindi na maaninag ang hugis nito. At ito ang bilis ng may 20 puntos na liksi. Sobrang nakakakilabot, at sakto sa sandaling iyon. Hiwa ng karit, isang malakas na sigaw sa kanyang isipan. Itinaas mo rin ang hugis karit mong paa. Sok, kasabay ng mabilis na paghiwa sa hangin. Isang higanteng puno ang nahati sa gitna, at nag-iwan ito ng napakakinis na hiwa. Napapalatak siya, napanganga ka rin siguro sa gulat. Ang lakas niya, ay nasa 10 puntos lang. Pero nang samahan ito ng skill na paghiwa, nagawa niyang hatiin ang isang malaking puno sa iisang tira lang. Sa ganitong nakakakilabot na lakas, talagang hindi nasayang ang tawag sa kanya na mababang antas na mabagsik na halimaw. Kaso nga lang, hindi pa ito sapat. Ngumisi siya ng nakapangingilabot, dahan-dahan ka ring naglakad papunta sa isang mataas na banta ng lupa. At pinagmasdan ang buong lambak. Ngayon, pakiramdam niya, kailangan na niyang palawakin ang kanyang teritoryo sa Pangangaso. Pero, sa pagkakataong ito, hindi lang siya basta maghahabi ng sapot. Gagamitin din niya ang mga paa niyang parang karit, para malapitang makipagpatayan sa mga biktima niya. Dahil sa ganitong paraan lang, ang husay niya sa pakikipaglaban, ay mabilis na uunlad sa maikling panahon. Sa nakaraang buhay kasi niya, isa lang siyang ordinaryong tao. Sa pag-iisip nito, bakas sa kailaliman ng mga mata mo ang isang matinding determinasyon. Para sa kanya, ang isang tunay na maninila na nasa tuktok ng food chain, ay dapat perpekto at walang kapintasan. Yung lakas na walang kahit na anong kahinaan. Iyon ang tunay na lakas. At para sa kanya, ang una niyang maliit na layunin, ay ang makarating sa tuktok ng food chain, at maging pinakamalakas na predator. Noong una, hindi man lang niya ito pinangarap. Pero pagkatapos ng God level enhancement, nagkaroon na siya ng walang katapusang posibilidad. Isang biglaang kalabog, ang umalingaw-ngaw mula sa isang sulok sa labas ng lambak. Pagtingin sa pinanggalingan ng tunog, makikita ang isang gagamba na kasing laki ng bola ng soccer, na matinding nakikipaglaban sa isang higanteng ahas na ilang metro ang haba. Ang gagambang ito, syempre, ay ikaw. Ngayon, ang mga paa niyang parang karit, ay parang 2 espada, na walang tigil sa paghawi, at lumilikha ng sunod-sunod na kislap ng apoy. At itong higanteng ahas na ito ay hindi rin basta-basta. Isa itong level 6 na iron wire snake. Kasing itim ng tinta ang katawan nito. At parang bakal, sa sobrang tigas, kahit na mabagal ang galaw nito. Kapag naipulupot ka niya o nakagat kahit isang beses lang, siguradong matinding pinsala ang aabutin mo. Pero, hindi ba't siya ang perpektong kasparring? Napangiti ka na lang sa isip mo, habang pinapanood ang higanteng ahas na biglang sumunggab. Mabilis kang umiwas patagilid, at dumistansya ng isang hakbang. Kasabay nito, itinaas mo rin ang iyong karit na binti, at buong lakas itong inihataw pababa. Isang malakas na tunog na parang nagpupukpok ng bakal. Ang biglang umalingaw-ngaw, 10 puntos lang ang lakas ko. Pero ang depensa ng halimaw na to, malamang nasa 15 puntos. Napabuntong hininga ka na lang. Kaya't walang pag-aalinlang ang ginamit mo ang iyong skill. Side slash. Boom! Sa gitna ng malakas na pagsabog,
Nakipagbakbakan ka ng matindi sa higanteng ahas na may ilang metrong haba. At sa sumunod na sandali, blaag, kahit na napakalakas ng iron wire snake, ay tumalsik pa rin ito ng ilang metro dahil sa iyong taga. Isang napakalalim na sugat, ang patuloy na binubukalan ng pulang-pulang dugo. Habang nakakakilabot itong umaatungal sa sakit, ang mga mata ng iron wire snake na ito, ay biglang nagningning sa kulay ng dugo. Sa isang iglap na paghawi sa hangin, bigla itong bumilis, gumapang ng tuwid sa lupa, at parang palasong bumaril papunta sa iyo. Ang bilis, nagulat ka ng matindi, at bahagyang nagbago ang iyong ekspresyon. Masyadong mabilis ang biglaang pag-arangkada ng ahas na ito. Kapag nagkamali ka at napuruhan, siguradong kalahating buhay mo ang mawawala. Kaya naman, mabilis na umugang at nanginig ang iyong karit na binti, at sa mismong sandaling iyon, isang napakakilakilabot na eksena ang nangyari. Makikita na lang na ang napakabilis na sumusugod na bakal na ahas ay tahimik na lang nagkapira-piraso. TSSAAK. Kasabay nito ang pagdanak ng napakaraming dugo na naging dahilan para magkulay pula ka rin. At sa sandaling ito, kung titingnan mong mabuti, mapapansin mo na, sa hangin, ay hindi mo na maalaya na may lumitaw na maraming malinaw at kasing pula ng dugong mga sinulid. At ang mga ito, ay ang mga sinulid sa hangin, na kanina mo pa naihanda at naikabit, nung una, dahil hindi mo pa kinokontrol. Ang mga sinulid na ito, ay malalambot pa, pero sa isang isip mo lang. At sa pagkontrol ng iyong mga paang tila karit, itong mga sinulid na hindi nakikita ng ordinaryong mata, ay unti-unting hihigpit, na parang mga alambre, at ubod ng talem. Bukod pa rito, napakanipis ng mga sinulid na ito, kaya mahirap mapansin. At ang bakal na ahas, dahil sa kapabayaan nito, nang mabilis itong sumugod, ay ganito ang sinapit, ang matinding lakas ng pagsugod nito, ang mismong bumaon sa mga malilinaw na sinulid, na naging dahilan para ang mga sinulid, ay maging mga walang katapat na patalim, na madaling pamunit sa katawan nito. Nakakakilabot at nakakatakot, pero ito ang bago mong paraan ng paggamit sa iyong sapot. Sa gitna ng labanan, palihim mong inilalagay itong mga sinulid na hindi nakikita ng mata, sa isang iglap ng pag-iisip, kaya nitong maglabas ng nakamamatay na bitag. Ang mga sinulid kong ito, ay perpekto laban sa mga mabilis na nilalang. Grabe, nakakamatay talaga to. Napangiti ka sa isip mo. Patuloy ring nanginginig ang mga binti mong parang karit, habang binabawi mo ang mga kulay dugong sapot na nagkalat sa paligid. Ang mga sapot niya, ay napakahalaga. Mahirap na itong gawin ulit, kaya mas mabuting bawiin na lang. At saka, ang pinaka-importante sa lahat, ayaw mong may ibang makapulot ng mga sapot niya, para patuloy nilang pag-aralan. Kaya naman, kailangan talaga itong bawiin. At ngayon, inangat mo ang iyong 6 na binti, at lumapit sa nagkapira-pirasong katawan ng ahas na alambre. Dahan-dahan mong ibinuka ang iyong bibig. Crack! Kinakain mo ngayon ang level 6 na ahas na alambre. Plus 6 na pong experience. Kinakain mo ngayon ang level 6 na ahas na alambre. Plus 6 na pong experience. Kinakain mo ngayon ang level 6 na ahas na alambre. Plus 6 na pong experience. Sa sunod-sunod na narinig mong notification, talagang nasiyahan ka. Hindi lang iyon, ang evolution points niya, ay bigla ring tumaas. Direkta siyang nakatanggap ng 120 points. Sabi na nga ba, kapag lumaban ka sa mas mataas na level, ang experience at evolution points ay parehong madodoble. Nakangiti ka ng bahagya habang nakatingin sa kanyang experience bar, na tumaas ng sobra. Kung walang magiging aberya, hindi magtatagal, ay aabot na rin siya sa level 6. Matapos mag-evolve bilang isang maliit na gagambang karit, ang kailangan niyang experience ay halatang mas dumami na. At ito, sa bagay, ang pagdami ng karanasan ay nangangahulugan din ng paglakas niya. Sapat na ito para patunayan na ang mga sakripisyo niya nitong mga nakaraang araw ay hindi nauwi sa wala. Kaso nga lang, ng mga oras na ito, sa pag-angat ng tingin mo, at pagtingin sa regional chat pati na rin sa world chat, napakaraming mga profile picture na dumilim na. Nanlaki ang mga mata mo. Ang mga ito, ay ang mga taong hindi nakapag-adjust sa mundong ito at tuluyan ng na-eliminate. Hindi mo alam kung makakabalik pa ba sila sa dati nilang mundo.
Pero may isang bagay na sigurado. Sa madaling salita, patay na silang lahat. May isip mo rin kung ano ang pinagdaanan ng mga manlalarong ito, na may dumilim na mga litrato. Baka naging pagkain sila, na napunta sa tiyan ng iba. O kaya naman, kahit ano pa man dyan, siguradong hindi naging maganda ang sinapit nila. Ang ganoong klaseng kawalan ng pag-asa, ay mahirap ipaliwanag. Habang iniisip mo ito, tiningnan mo rin ang mga huling mensahe ng mga manlalarong ito bago sila mamatay. Huwag, ayoko pang mamatay. Parang awa mo na. Huwag kang lalapit. Tulungan niyo ako. Paalisin niyo ang lobong ito. Kinakagat niya ang katawan ko. Ano ba to? Halimaw. At sa gitna ng lahat ng mga mensaheng ito, ang pinaka nakapagpagulat sa iyo ay ang isang profile picture ng katawan ng tao na may buntot ng sorrow. Ang lalaking ito, lalaki yata siya noong nakaraan niyang buhay. Sinong mag-aakala, pagdating sa mundong ito, naging isa siyang half-beast na fox girl. Pero, hindi iyan ang nakakatakot. Ang talagang nakakatakot ay, namatay siya, bago siya nalagutan ng hininga. Ang huli niyang sinabi, ay, ang sakit, huwag, mga kasama, alang-alang sa pagiging kapwa natin taga Blue Star. Tandaan nyo, ipaghiganti nyo ako, patayin nyo sila, dapat nyo silang patayin. Mga hayop sila, mga tunay na demonyo. Sa gitna ng mga salitang iyon na puno ng puot at galit, nasabi rin niya ang isang lokasyon at ang pangalan ng isang tribo. Walang nakakaalam kung anong klaseng impyerno ang pinagdaanan niya bago siya mamatay. Pero may isang bagay na sigurado. Iyon ay nang matapos siyang magsalita, biglang natahimik ang buong World Chat Channel. Isang mabigat na pakiramdam ng pagluluksa para sa kanilang kauri. Ang kusang namuo sa bawat isa. Kapatid, magpahinga ka na. Ako mismo ang maghihiganti para sa'yo. Sa gitna ng mga biglaang bulong na ito, sa pinakapusod ng isang dambuhalang bundok, may dalawang ulo, at mukhang napakabagsik na higanteng lobo. Ang biglang tumingala sa langit at yumalulong ng napakahaba. Ang nakakapanindig balahibong alulong na iyon, ay tila humawi sa mga ulap, at niyanig ang halos kalahati ng buong bundok. At sa pagkakataong ito, kung titignang mabuti, siguradong mapapansin mo, na ang nakakatakot na two-headed demon wolf na ito, ay may mga luhang namumuo sa kanyang mga mata. Nakilala niya kung sino iyon. Nakilala niya ang fox girl na ito. Siya ang naging roommate niya sa nakaraang buhay. Kasi, nabanggit na kanina ng fox girl na ito kung saang eskwelahan siya galing. Pati na rin ang pangalan niya. Kaso nga lang, hindi man lang siya nakakuha ng pagkakataon para magpakilala rito. Natapos na agad ang lahat. At saka,